kaagahan po ng umaga pong ito, Lord God. Panginoon, hindi po madali na bumangon po ng ganitong oras. Pero salamat sa biyaya at kapangyarihan at tulong ng banal na Espiritu, O God. Salamat po sapagkat napagtagumpayan po namin, Lord, yung pong laban, O God. Yung pong hirap ng pagbangon, pero bumabangon kami para po, Lord, sa inyo, Father God, upang kayo po'y amin pong katagpuin sa lugar na ito, Father God. Kami po'y patuloy po na sama-samang sumamba at nagpuri. At higit sa lahat ay patuloy pong manalangin, O God, sa inyo pong harapan, O God. Salamat po at patuloy, O God. Naniniwala po kami, dakilang Diyos sa banal na hindi po mawawalan po ng kabuluhan yung pong aming ginawa po ngayon, Lord God, na effort, Panginoon, sacrifices, upang patuloy po kaming sama-samang dumulog sa inyo, O God. Kayo po ang may sabi na saan man may 2 o 3 na nagtitipon-tipon nang dahil sa inyong banal na pangalan ay nandoon kayo sa aming kalagitnaan, O God. Kaya po, Lord, we believe, Father God, Lord, yung inyong divine presence ay patuloy po namin kasama sa lugar na ito, O God, sapagkat higit pa po kami sa 2 o 3 ngayon pong umaga, Father God. Kaya po, Lord, patuloy by the power of your Spirit, Lord God, in the name of Jesus Christ, naniniwala po kami, Panginoon, O God, at patuloy po, God, Lord, sa umaga pong ito ay kayo ay tunay nga pong nalulugod, Panginoon, sa inyo pong mga anak, O God, na tunay nga po, Lord, nakaisa, Father God, sa pamamagitan po, Lord, ng pagpupuri, pagsamba, pananalangin, O God, Lord, sa sandali pong ito, Father God. Kaya po, Lord, patuloy po namin dinudulog, Lord, sa inyo, O God, ang bayan po ng San Ildefonso, O God, Lord, ang katahimikan, kapayapaan at kaunlaran, O God, ang bayang iti patuloy niyo pong ibuhos ang biyaya at pagpapala, O God. Salamat po, Father God, Lord, sa inyo pong katugunan, O God, na matagal na panahon na amin pong idudulog, Lord, sa inyo ang San Ildefonso, ang kaguluhan, ang patayan, O God, na matagal na panahon, O God, ang lugar na iti napakagulo, O God, napakarami mga patayan, O God. Pero salamat sapagkat gumalaw kayo't kumilos pa, O God, para po sa bayan po ng San Ildefonso, O God. Naranasan po namin, O God, ngayon ang kapayapaan, katahimikan sa bayan po ng San Ildefonso. Patuloy niyo pong gamitin, Lord God, na daluyan, Father God, Lord, na katahimik at kapayapaan, kaunlaran ang mga pinuno at leaders ng aming pong bayan, O God. Si Mayor Gaso Galvez, Panginoon, O God, si Vice Mayor Charis, O God, Lord, kasama po ang mga konsihales, Father God, Lord, kasama po, Panginoon, God, Lord, Panginoon, ang mga administrator, Father God, Lord, ang lahat ng mga staff ng municipalities, Lord, ng San Ildefonso, O God, Lord, patuloy niyo po sila, Panginoon, O God, pagkaisahin, O God, gamitin, O God, Lord, upang patuloy pong maranasan po ng bayang ito, O God, ang kapayapaan, katahimikan, katiwasayan, at kaunlaran, Father God. Loobin niyo po, Lord, ang mga pinuno ng bayang ito, tunay nga po makakilala. Maborn again sila, O God. Gumalaw kayo. Kumilos kayo, Father God, Panginoon, sa lahat ng leaders, lahat ng mga municipality employee, Father God, Lord. Gamitin niyo po, Lord, Panginoon, inyo po mga lingkod every Monday, Lord God, na nagpipray, nagsishare, O God, Lord, nag-exhort ng inyo pong salita, O God. Gamitin niyo po mightily, powerfully ang inyo pong mga lingkod sa bayan po ng San Ildefonso, O God, upang patuloy pong magrema, O God, Lord, at tumimo sa puso't isip, Lord, ng mga lahat ng mga empleyado, mga staff, at mga leaders, O God, ng bayan po sa San Ildefonso, O God, ang inyong makapangyarihang salita na ibinabahagi, O God, at pinapangunahang manalangin ng inyong mga hinirang at lingkod ng Diyos sa bayan po ng San Ildefonso. Salamat po, Lord, at hiling po namin dalangin, O God, na patuloy po dakilang Diyos sa mga banal, patuloy po, Father God, Lord, ang pagkakaisa, Panginoon, O God, ang pagtutulong-tulong para po sa ikauunlad, O God, ng bayan po sa San Ildefonso, maranasan po ng bayang ito. Paunlarin niyo po, Father God, Lord, kung paano niyo pong pinagpalat, pinaunlad ang Baliwag City, Father God. Ganon din po ang San Ildefonso, O God, Lord. Tuloy nga pong dumaloy ang inyo pong biyaya at pagpapala sa bayan po ng San Ildefonso. Maraming salamat po, Father God, muli po sa oras na ito, O God. Kami po'y dadako, O God, sa inyo pong salita, Panginoon, upang patuloy po, Lord, na kami po ay patuloy po, Father God, Lord, na talagang i-equip, Panginoon, O God, Lord, patuloy po maranasan po namin, O God, Lord, ang spiritual maturity, Father God, hallelujah. Dalangin po namin ang inyong mga salita na amin po pagbubulay-bulayin sa umaga pong ito sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, O God. Gabayan niyo po kami, samahan niyo po kami, O God.
Patuloy niyo pong gamitin ang inyong lingkod, Panginoon, upang patuloy po, Lord Father God, yung pong rema, Panginoon God, Lord, yung inyong pong salita ay makita po namin, maunawaan po namin, at maging pagpapalang espiritual sa buhay ng bawat isa po sa amin, O God. Ito po ang aming panalangin, O God, Lord, in the name of Jesus Christ. Everybody says, Amen and Amen. Praise God. Good morning mga kapatid. Hallelujah. Salamat sa Diyos at sa oras na ito ay patuloy na tayo ay dadako sa ating Word of God, sa ating pakikinig at word exhortation upang patuloy na maging pagkain ng ating spiritual life. Okay? Salamat sa Diyos sapagkat sa oras na ito talaga ay hindi madaling bumangon, hindi talaga madali talagang gumayak, lalo pag tayo napuyat, pero salamat sapagkat sa lakas na ibinibigay sa atin ng Panginoon, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, talaga patuloy tayo talaga ay nakatutugon sa kalooban ng Diyos. At ngayon ay dadako tayo sa isa sa pinakamahalagang bagay sa buhay natin bilang tayo mga Kristiyano, ang patuloy na pagbabasa, pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos. At ang aking ibabahagi sa inyo ay muli yung tinatawag na the power of worship and prayer. Napaka makapangyarihan ang patuloy na pagsamba, pagpupuri at talagang pananalangin sa harap ng Diyos sapagkat ito talaga yung panlaban natin sa lahat ng kinakaharap natin na negatibong sitwasyon sa buhay. Kaya talagang yung mga Kristiyano nga talagang prayerful, yung mga Kristiyano talaga na worshiper, ito yung mga Kristiyano talagang nagtatagumpay at nararanasan talaga yung victorious life sapagkat ito yung talagang pinakamalakas na weapon na panlaban natin sa anumang sitwasyon at laban ng buhay. Okay. Sa panahon ni King Jehoshaphat ay dumating sa point ng buhay ni King Jehoshaphat na sa kanyang paghahari ay nilulusob siya ng mga kaaway. Hindi lang 2 kaharian, hindi lang 3 kaharian, napakarami. At ang problema pa ay nagtutulong-tulong yung mga iba't ibang hari upang siya ay talaga ay sakupin at talagang talunin sapagkat talagang maaaring galit na galit sa kanya ang iba't ibang lahi nung kapanahong iyon para talaga siya ay patayin, 10 ng kanyang mga kawal at mga angkan. Kaya sa panahong ito ay dumating sa point ni King Jehoshaphat na talagang halos talagang pinanghihinaan na siya ng loob. Talagang kumbaga ay talagang kinakapitan siya ng takot sapagkat ikaw ba naman yung makaranas talaga na sa panahon mo ay halos paparating na, halos tanaw na ng iyong mga mata yung bumubulusok na mga kabayuhan. Talagang halos daan-daan libo talagang pasugod sa iyong kaharian. Tanaw mo na ilang araw na lang, maaring 1-2 araw na lang, handyan na sila. Sapagkat talagang papalusob na sila. Tanaw mo mula sa iyong palasyo na talagang hindi biro yung mga kalaban na talagang kakaharapin mo. Kaya dito makikita talaga natin talaga na kung papaanong tumindig sa tamang paninindigan si King Jehoshaphat kahit talaga siya ay sinasaklot na ng takot, pangamba sapagkat alam niya sa kanyang sarili talagang dehado siya sa laban sapagkat hindi lang 1-2 kaharian at talagang daan-daan na mga kawal ay talagang nagkakaisa para siya talaga ay dakpin at patayin at lupigin at talagang angkinin ang kanyang kaharian. Okay, dito sa 2 Chronicles chapter 20 beginning verse 1 up to following verses ay mababasa natin yung sitwasyon ni King Jehoshaphat that time. Sabi dito sa 2 Chronicles chapter 20 beginning verse 1 up to following verses, dumating ang panahon na nilusob ng mga Moabita, Amonita at ilang Meonita si Jehoshaphat. Dito tatlo kagad kaharian ito, yung sinasabi sa verse 1. Nabalitaan niya na isang malaking pangkat mula sa Edom ang sumasalakay sa ibayo ng lawa na nasa Hasason, Tamar, na tinatawag din En-gedi. Verse 3. Nabahala si Jehoshaphat at humingi siya ng patnubay kay Yahweh. Ito yung pinakamaganda na makikita natin sa panahon ni King Jehoshaphat na nabahala siya.
Maaaring talagang kinapitan sa ng pangamba, kinapitan sa ng nerbiyos, kinapitan sa ng takot sapagkat talagang hindi biro yung papulusob ng mga kaaway. Pero dito, ang maganda rito, sabi nga dito, sa kanyang pagkabahala, sa kanyang pagkatakot, ang hiningan niya ng tulong ay ang gabay ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya ito yung napakagandang lesson sa buhay ng bawat isa sa atin. Normal sa atin ang mabahala, normal sa atin ang matakot, normal sa atin ang nervyusin. Pero after that, ano yung dapat mong maging prinsipyo? Dito ipinakita rito sa kwentong ito si Jehoshaphat na bahala siya, natakot siya sapagkat hindi biro yung papalusob ng mga kaaway na talagang dumarating papunta sa kanyang kaharian. Pero sabi dito na bahala si Jehoshaphat at humingi siya ng patnubay kay Yahweh. Sa Diyos na makapangyarihan siya humingi ng gabay. Hindi sa kapwa niya, hindi sa kahit kanino paman. Una siyang humingi ng tulong sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya in reality, sa ating mga buhay, normal yung mabahala, normal yung nervyusin, normal yung matakot tayo minsan sa ating buhay, sa ating mga kinakaharap, sa ating mga sitwasyon sa buhay. Pero ang hindi normal, yung ikaw ay patuloy na kainin ng takot at hindi ka tumindig sa tamang pagtindig ng iyong pananampalataya sa Diyos. Kaya sabi dito, iniutos niya na mag-ayuno ang lahat ng mamamayan ng Huda. Dito napakaganda nung kanyang ginawa bilang siya'y leader, bilang siya'y hari ng Huda, bilang siya yung iginagalang at nirerespeto na pinakamataas na pinuno ng kaharian ng Huda, ay siya mismo talaga yung nagbigay ng utos na dapat lahat tayo mag-ayuno. Pag sinabi mag-ayuno, hindi ka kakain, hindi ka iinom, hindi ka kakain ng masarap na kahit anong uri ng pagkain, kundi ipopokus mo lang yung isip mo, yung puso mo, mag-aayuno ka lang. Mag-aayuno ka lang. Ibig sabihin ng pag-aayuno ay talagang wala kang gagawin, kundi talaga dumulog, manalangin sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sapagkat meron siyang kakaharapin na napakatinding laban. Kaya ang kanyang ginawa talagang munang hakbang ay talagang magpatira pa, magpakumbaba at iniutos sa lahat ng kanyang mga tauhan, sa lahat ng nasasakupan, lahat tayo ay dapat ay mag-ayuno kasama ang mamamayan ng Judah. Kaya ito yung napakagandang katangian ni King Jehoshaphat. Na talagang sa gitna ng pangamba, sa gitna ng takot, sa gitna ng nerbiyos, sa gitna na nababahala siya sapagkat abot tanaw ng kanyang mga mata mula sa kanyang napakataas na palasyo, nakikita niya ang papalusob ng mga kaaway, hindi isa, hindi dalawa, kundi nagtutulong-tulong na unite, isang puwersa, nagkakaisa upang talaga siya ay sakupin, patayin that time. Pero dito, sa halip na saklutin, sa halip na talagang mawalan ng pag-asa, sa halip na talagang kainin ng takot at nerbiyos, bagkus siya'y patuloy na dumulog at humingi ng tulong sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. And then after that, iniutos pa niya sa lahat ng kanyang mga nasasakupan. Kasama ang kanyang mamamayan ng mga buong Juda, lahat tayo ay kailangang manalangin, mag-ayuno, magpaterapa sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya ito yung ating makikitang napakagandang mensahe sa panahon ni King Jehoshaphat, sa gitna ng matinding kinakaharap niya na matinding laban sa kanyang pagiging hari ng Juda ay hindi siya nawala ng pag-asa, patuloy na kumapit siya sa pagdulog, sa pagtitiwala, sa lakas na magagawa ng Diyos na kanyang nakilala at pinaglilingkuran. Verse 4, nagtipon-tipon ang buong Huda upang humingi ng tulong kay Yahweh. Dumating sila buhat sa iba't ibang lungsod. Kaya the same, itong ating ginagawang ito. Kaya tayo nagtitipon-tipon once a week sa lugar na ito. Ito yung ating, minsan akala natin tayo nagpapagalang, nagpapagod lang. Hindi, mga kapatid. Meron tayong laban sa pang-araw-araw. Kaya tayo pumupunta sa isang lugar, nagtitipon-tipon, nagwo-worship, sumasamba, nagpaparangal.
Tayo sama-samang nagpapakumbaba, dumudulog sa Diyos. Ano man yung ating sitwasyon sa buhay, ano man yung ating kinakaharap sa buhay, ano man yung ating pinagdadaanan sa buhay. Pero ang kagandahan dito, nagtitipon-tipon tayo upang patuloy na magsama-sama na humingi ng gabay at patnubay at tulong sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito yung napakaganda na pwede natin talagang kopyahin sa prinsipyo ni King Jehoshaphat. Anong sabi diyan? Sa verse 5, tumayo si Jehoshaphat sa harap ng mga taga-Juda at Jerusalem na nagtitipon-tipon sa bagong bulwagan ng templo. Verse 6, nananalangin siya, O Yahweh, Diyos na aming mga ninuno at ng buong kalangitan. Kayo po ang namamahala sa lahat ng bansa at ikaw ang may lubos na kapangyarihan. Kaya walang maaaring lumaban sa iyo. Ito po yung kanyang panalangin sa harap ng kanyang mga mamamayan at mga opisyales. Nung magtipon-tipon sila sapagkat sumunod sa panawagan ni Haring Jehoshaphat ang lahat ng kanyang mga pinuno, ang lahat ng kanyang mga mamamayan na wala silang dapat gawin kundi mag-ayuno at dumulog at manalangin sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ano pa ang sabi sa verse 7? O Diyos namin, ikaw ang nagpalaya sa mga taga rito upang ibigay ang lupaing ito sa bayan mong Israel magpakailanman. Ginawa ninyo iyon ayon sa iyong pangako kay Abraham na inyong kaibigan. Dito nga sila tumira at itinayo nila ang templong ito upang dito kayo sambahin, sabi nila. Verse 9, kung may masamang mangyari sa amin tulad ng digmaan, baha, salot o tagutom, haharap kami sa templong ito upang humingi ng tulong sa inyo sapagkat dito kayo sinasamba. Tatawag kami sa inyo, papakinggan ninyo kami at ililigtas sa panahon ng aming kagipitan. Meron tamang lugar sa panahon ng mga Israelita, sa panahon ni King Jehoshaphat, may tamang lugar na kung saan doon sila nagtitipon-tipon. Yun yung templong unang itinayo. Ito yung simbolo ng ating pananampalataya, yung lugar na ito. Kahit saan pwede tayong manalangin. Pero meron talagang isang individual place kung saan doon natin kinakatagpo sama-sama yung kapangyarihan at presensya ng Diyos. At ito yon sa ating kapanahunan, ang lugar na ito. Gaya nung ginawa ni King Jehoshaphat, tinipon niya ang kanyang mga mamamayan, ang kanyang mga leaders. At doon, pinangunahan niya sa pagdulog ng may kapakumbabaan, may pananampalataya sa kanyang sitwasyon na napakahirap, pero pinangunahan niya ang bayan Israel sa pananalangin. Ano pa ang sabi niya sa verse 10? Ngayoy sinasalakay kami ng mga kawal mula sa Ammon, Moab at sa kaburulan ng Edom, mga lugar na hindi ninyo ipinahintulot na pasukin ng mga Israelita nang umalis sila sa Ehipto, kaya sila ay hindi nawasak. Verse 11, ngayoy ito po ang iginaganti nila sa amin. Sinasalaki nila kami at nais palayasin sa lupaing ito na ipinamana ninyo sa amin. Ito yung prayer niya. Na yung mga lugar na yon, yung mga Amonita, mga Edomita, iba't ibang mga lahi pa na hindi talaga ipinahintulot ng Diyos talagang ito ay sakupin, wasakin, pero sa bandang huli, sila pa ang gustong sakupin ng mga lahing ito na nagtutulong-tulong, nagsasama-sama para sila talaga ay sakupin at palayasin doon sa kanilang lupain that time. And then sa verse 12, ikaw po ang Diyos namin, parusahan ninyo sila. Hindi namin kayang labanan ang ganito karaming hukbo. So makikita natin napakalaki ng hukbo na yon sapagkat nagkaisa. Inamin ni Jehoshaphat na hindi nila kayang lumaban sa ganung karaming hukbo. Pero dito sabi niya, hindi po namin alam ang aming gagawin. Sa inyo lamang kami umaasa. Minsan dumarating sa point ng buhay ng maraming Kristiyano na hindi na niya kayang gawan ng paraan yung kanyang suliranin. Hindi niya kayang solusyonan ang kanyang problema at pagsubok. Pero ang maganda, meron tayong Diyos na laging handang tumulong sa bawat pagkakataon. Ito yung naranasan ni King Jehoshaphat. And then verse 13, samantala lahat ng kalalakihan ng Juda kasama kanilang mga asawa at anak ay dumulog kay Yahweh. Ito yung maganda.
Pinangunahan ni King Jehoshaphat na impluwensahan niya ang lahat ng mamamayan. Na talagang lahat talagay kahit mga bata, kahit mga mag-asawa, lahat sila dumulog, nagpakumbaba sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sapagkat ipinakita ni King Jehoshaphat, hindi ang kanyang kapangyarihan, hindi ang kanyang lakas sila magtatagumpay, kundi dahil sa tulong at kapangyarihan ng Diyos lamang. Inamin niya na hindi nila kayang labanan yung ganong kalaking puwersa ng mga labanan, ng mga nagkaisang mga lahi para talagang digmain sila. Hindi nila kaya sapagkat napakarami. Pero sabi ni Jehoshaphat, sa inyo po kami humihingi ng tulong. Ikaw ang aming pag-asa. Napakaganda po nung panalangin ni King Jehoshaphat. And then verse 14, ang Espiritu ni Yahweh ay lumukob kay Hazael, na anak ni Zacarias, apo siya ni Benayas, na anak ni Jeiel, na apo naman ni Matanias, isa sa mga Levitang anak ni Asa. Habang nagpipray si King Jehoshaphat kasama ang buong sambayanan ng Israelita, bumaba ang Espiritu ng Diyos sa pagkatao ni Hazael. At dito nung mapuspos ng Espiritu ng Diyos itong si Hazael, sabi rito sa verse 15, nagsalita si Hazael sapagkat siya napuspos ng Espiritu ng Diyos. Ang sabi dito sa verse 15, sinabi niya, makinig kayo, Haring Jehoshaphat, at kayong mga taga-Juda at Jerusalem. Ganito ang sinasabi sa inyo ni Yahweh. Sumagot kagad ang Diyos. Napaka-powerful ng prayer ni Jehoshaphat. Nakita ng Diyos yung puso niya. Nakita ng Diyos yung tapat niya talagang pagsamo sa kanya. At sumabay yung buong mamamayan ng Israel. At kaya nangusap ang Diyos that time. Right on the spot, nangusap ang Diyos. Ginamit si Hazael. Ano sabi rito? Sinasabi sa inyo ni Yahweh, huwag kayong matakot ni masiraan ng loob dahil sa maraming kaaway. Ang Diyos ang makikipaglaban at hindi kayo. Praise God. Ito yung bunga ng panalangin na may pagtitiwala, kapakumbabaan, pag-asa sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Right on the spot. Tumugon ang Diyos. Nakita ng Diyos ang posisyon ng puso ni King Jehoshaphat. Kasama ang buong sambahayan, buong mamamayan ng mga Israelita na talagang nagsumamo, nag-ayuno, nanalangin, kahit mga bata sumama. Kahit mga bata dumulog kay Yahweh. Kaya nalugod ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. The same with us. Kapag sa ating ginagawang pagsasama-sama, once a week o twice a week pa o kahit araw-araw pa yan, kapag nakakita ang Diyos ang tamang posisyon ng ating mga puso, kapag yung ating mga panalangin talaga'y tumama ayon sa pamantayan ng Diyos, right on the spot, pwedeng gumalaw ang Diyos sa buhay ng bawat isa po sa atin. Ito po yung naranasan ni King Jehoshaphat. Right on the spot, after his prayer, na may pagpapakumbaba, may pagtitiwala, may pananampalataya, tinugon kagad ng Diyos yung panalangin nila na inaamin ni Jehoshaphat na hindi nila kayang labanan yung ganung kalaking puwersa ng kaaway na nagkakaisa, na unite para sila talaga ay sakupin, patayin, palayasin sa lupaing iyon. Kaya si King Jehoshaphat, kahit meron siyang puwersa, kahit malakas yung puwersa niya, hindi niya ipinagyabang. Bagkus ang ginawa niya, siya ay humingi ng tulong, nagpakumbaba sa Diyos na makapangyarihan sa lahat na hindi nakikita pero nararanasan ang kapangyarihan. Kaya sabi dito, harapin ninyo sila bukas sapagkat aahon sila sa Sis. Makakasagupan ninyo sila sa may dulo ng libis sa silangan ng ilang ng Jeruel. Inutusan sila ng Diyos. Inutusan ng Diyos si King Jehoshaphat, huwag kayong matatakot, huwag kayong mababahala. Huwag kayong matatakot sa dami nila. Sasamahan ko kayo, tutulungan ko kayo. Harapin nyo sila bukas, sabi ng Diyos. Harapin nyo sila sapagkat ako ang kasama ninyo. Verse 17, hindi na kayo kailangan lumaban
Manatili na lamang kayo sa inyong kinatatayuan at maghintay. Makikita ninyo ang pagkatagumpay ni Yahweh para sa inyo. Kaya hindi kayo dapat matakot ni masiraan ng loob. Harapin ninyo sila bukas sapagkat si Yahweh ang kasama ninyo. Praise God. Ang utos ng Diyos kay Jehoshaphat, harapin nyo sila. Pero hindi na kayo kailangan makipaglaban pa. Harapin nyo lang sila ng walang takot. Sapagkat ako ang makikipaglaban para sa inyo. Mga kapatid, anumang laban ng ating buhay, wag mong masyadong seryosohin. Mauubos ang lakas mo. Madidisappoint ka, mawawalan ka na ng pag-asa. Sa anumang laban ng buhay, laging kunin natin, hilingin natin ang tulong at pangunguna ng Diyos sa lahat ng ating laban sa buhay. Sabi ng Diyos kay Jehoshaphat, hindi na kayo kailangan makipaglaban. Harapin nyo lang sila. Harapin nyo lang ng walang takot. Huwag kayong mangangamba. Harapin nyo lang. Ako ang makikipaglaban para sa inyo. Ito yung napakagandang pangako ng Diyos kay Jehoshaphat. At sa ating kapanahunan, pwede rin natin maranasan niya na anumang laban ang pwede nating kaharapin sa buhay. Anumang sitwasyon ang nararanasan natin. Kapag natutunan natin talaga magtiwala at manampalataya at humingi lagi ng tulong na may kapakumbabaan at may pagtitiwala, may pananampalataya sa Diyos sa makapangyarihan sa lahat, hindi mo kailangan ubusin ang lakas mo. Kailangan mo lang harapin o anuman ang klaseng laban. Pero chill lang. Mag-chill ka lang. Hindi mo kailangan i-stress ang sarili mo. Sapagkat kapag merong totoo tayong Diyos na kasama, siya ang makikipaglaban para sa atin. Ano pa ang sabi ng Diyos? Sabi dito sa verse 18, si Jehoshaphat at ang buong Juda at ang mga mamamayan ng Jerusalem ay nagpatira pa at sumamba kay Yahweh. Tignan niyo yung response lagi ni Jehoshaphat. Nung marinig niyang direkta ang tugon ng Diyos sa kanyang panalangin, na huwag siyang matatakot, huwag siyang mababahala. Pangunahan niya ng may tapang, may lakas ng loob. Harapin nila ang laban kinabukasan. Pero sabi ng Diyos, hindi niyo na kailangan makipaglaban pa. Ako ang makikipaglaban para sa inyo. Grabe yung pangako ng Diyos kay Jehoshaphat. Pero tingnan niyo kagad yung response ni Jehoshaphat. Yung kanyang response, sabi dito ay, ang mamamayan ng buong Juda ay pinangunahan niya sa pagpatira pa at pagsamba sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi sila nagdiwang kagad. Hindi sila nagkasiyahan sapagkat tinugon ng Diyos yung panalangin niya. Hindi sila nagkainan. Hindi sila nagsayawan. Ang sabi niya rito, si Jehoshaphat at ang buong Juda at ang mga mamamayan ng Jerusalem ay nagpatira pa at sumamba kay Yahweh. Ito yung napakaganda na response na makikita natin kay King Jehoshaphat. Nang makuha nila ang kasagutan mula sa Diyos, nang makuha nila ang garansya na sila'y sasamahan pagtatagumpay ng Diyos sa kanilang laban, hindi sila nagkasiyahan, kundi nagpatuloy silang magpatira pa. Nagpatuloy silang sumamba sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito yung napakagandang katangian ni King Jehoshaphat. Napakarami mga Kristiyano, kapag tinugon ang panalangin, kapag sinamahan ng Diyos, kapag pinagtagumpay sa buhay, nawawala ng panahon at oras sa Diyos. Nawawala ng panahon para patuloy na parangalan, papurihan, pasalamatan, sambahin ng Diyos sapagkat nalulunod sa tagumpay sa buhay. Ito ang malungkot na realidad sa ating kapanahunan. Maraming Kristiyano, walang panahon para patuloy na paglingkuran, pasalamatan, papurihan, sambahin ng Diyos. Kinakain ng kaabalahan sa kanyang buhay. Dahil naranasan niya ang gabay at patnubay, pagpapala ng Diyos na wala ng panahon para patuloy na balikan ng papurit pagsamba ang Diyos na buhay. Pero si Jehoshaphat, makikita natin, kahit tinugon ng Diyos ang kanyang panalangin,
Kahit ginarantyahan ng Diyos na ako ang makikipaglaban sa inyo, huwag na kayo makipaglaban. Ako ang magbibigay ng tagumpay sa inyo, Haring Jehoshaphat. Pero patuloy na nagpatira pa, patuloy na pinangunahan ni Jehoshaphat ang buong bayan, buong mamamayan na patuloy na sumamba, magpuri at magbalik ng pasalamat at parangal sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito ang tamang prinsipyo ng isang tunay na nananampalataya sa Diyos. Napakaganda nung mensaheng ito. Na kapag ito ay nakita natin talaga yung sikreto ni Jehoshaphat, nahakbangan natin yung ginawa ni Jehoshaphat, tiyak na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay malulugod sa ating mga buhay. Ano ang sabi sa verse 19? Tumayo naman ang mga Levita sa angkan ni Kohat at Korah, at sa napakalakas na tinig ay nagpupuri sila kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Yung mga Levita na mga lingkod ng Diyos, sila ay nagtayuan. At sa kanilang pagtayo, hindi nagkasiyahan. Sila ay nagkasiyahan para sa Diyos, para ibalik ang parangal, papuri. Sila ay mga nagpuri, sila ay mga sumamba, sila ay mga nag-awitan. Sila ay nagbigay ng mataas na paggalang sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yung mga Levita na kasama ni King Jehoshaphat. Nanalangin at nagpuri, sumamba ang buong sambahayan ng Israel sa panahon at pamumuno ni King Jehoshaphat. And verse 20, kinabukasan, maaga silang lumabas patungo sa ilang ng Tekoa, ngunit bago sila umalis, sinabi sa kanila ni Jehoshaphat, makinig kayo mga taga-Juda at Jerusalem, magtiwala kayo sa Diyos ninyong si Yahweh at magiging matatag kayo, maniwala kayo sa kanyang mga propeta at magtatagumpay kayo. Verse 21, matapos niyang paalalahanan ang mga tao, pumili siya ng mga awit na magpupuri kay Yahweh dahil sa kanyang kahangahangang kabanalan. Inilagay niya ang mga ito sa unahan ng hukbo at habang daay umaawit, purihin si Yahweh, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Nang marinig na mga kaaway ang awitan, ginulo sila ni Yahweh dahil dito sila ang nagkagulo. Ano ang ginawa ni Jehoshaphat? Nung sila papunta na doon sa lugar na kung saan sasalubungin nila ang mga kaaway na napakadami. Hindi siya nagyabang. Ano ang ginawa niya? Pumili siya ng mga awit. At yung mga awit na yun, inilagay niya sa una ng hukbo. Hindi mga sundalong matatapang ang nilagay niya sa una. Hindi yung kanyang malakas sa sandata, kundi ang nilagay niya sa una ay mga awit, mga worshipers. At inutusan niya na habang sila papunta doon sa lugar na kung saan sasalubungin nila ang mga kaaway, patuloy silang aawit, sasamba at magpupuri sa Diyos. Grabe. Grabe yung puso, grabe yung paninindigan ni Jehoshaphat. Pupunta sa labanan. Pero ang kanyang iniuna ay mga mananamba, mga awit para patuloy na sambahin, parangalan, papurihan ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinanghawakan niya, pinaniwalaan niya yung pangako ng Diyos na hindi na sila kailangan lumaban. Ang sabi ng Diyos sa kanila, huwag na kayong lalaban. Ako ang makipaglalaban sa inyo. Ako ang magbibigay ng tagumpay sa inyo, sabi ng Diyos. Pinanghawakan niya yon, pinaniwalaan niya yon. Kaya ang nangyari doon sa verse 23, sa verse 22, nang marinig ng mga kaaway ang awitan, ginulo sila ni Yahweh dahil dito sila ang nakagulo. Ang sinalakay ng mga Amonita at mga Moabita ay ang kasama nilang taga-Edom at nilipol nila ang mga ito pagkatapos sila ang nagpatayan. Pinatunayan ng Diyos ang kanyang pangako. Tinupad ng Diyos ang kanyang pangako kay Jehoshaphat. Harapin niyo lang sila, Jehoshaphat. Huwag na kayo makipaglaban. Ako ang makikipaglaban para sa inyo. Hindi sa inutusan na ilagay sa una ang mga awit. Hindi sa inutusan ng Diyos na sila'y magpuri habang papunta ng labanan. Pero ito ang ginawa ni Jehoshaphat. Hindi mga sundalo ang mauuna pagharap natin sa kalaban.
Hindi ang matatapang na sundalo ang mauuna, kundi ang mga awit, ang mga worshipers ang kailangang mauna. Sa ating pagpunta doon sa lugar na yun kung saan atin sasalubungin ng mga kalaban, patuloy kayong pangunahan ng buong bayan para sumambat umawit sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. At nung nando na sila, yung mga awitang iyon ang nagpagulo sa isip at damdamin ng mga Amonita at ng mga Edomita at ng iba pang mga lahi. Ginamit ng Diyos yun, yung mga awitang iyon, para sila-sila ay magpatayan, sila-sila ang mag-away. At walang kahirap-hirap na nagapi ni King Jehoshaphat ang lahat ng kaaway na napakarami dahil kasama nila ang Diyos. This is the power of prayer and worship. Kaya kung bakit ito ang ginagawa natin, makikita ninyo na kahit minsan walang instrumento, hindi hadlang ang instrumento. Ako ay isang lingkod ng Diyos na hindi nakarely sa mga tugtugan. Oo, maganda ang may tugtugan, pero hindi sa akin hadlang yan. Kahit walang tutugtog, kailangan nating umawit ng buong kapakumbabaan sa Diyos. Kahit walang mga instrumento, kailangan nating magbigay ng papuri sa Diyos sapagkat napaka-powerful ang mga awitin na inaalay natin sa Diyos. And then after that, yung mga panalangin na idinudulog natin, huwag niyong iisipin na iti walang kabuluhan. Bakit? Pinatunayan ng Diyos sa 2 Chronicles chapter 20, beginning verse 1 up to following verses. Merong kwento sa Biblia sa buhay ni King Jehoshaphat nang dahil lang sa pagtitiwala, pananampalataya at pananalangin at pagpupuri, nagawa nilang magtagumpay sa napakalaking laban. Amen?